Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa gitna ng sama ng panahon sa maraming bahagi ng bansa. Kanina, personal na binisita ng Pangulo ang Baslay Highland Agriculture o Basyaco sa Negros Oriental na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 na aktibong CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga POs. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyaco sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyaco ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyaco, ipinatayo ng pamahalaan ang 2 agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang Bawat Bayan Makikinabang Program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil-E ng Dumaguete City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga. Hello. Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat. Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request? Hypothetical question.
Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to. But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the president remains open to reconciling or working with the vice president? Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo. Salamat po. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung BARM polls dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente? Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalimang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon. Susunod na tanong po, Eileen Taliping, Abante Tonight. Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga, kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship. Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasulok-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ang DIGA ng mga barangay national office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo. Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehiyo para sa mga
mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila. Yes, kaya nga po, kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyang mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama. Thank you. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027? Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP. At nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, ang sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong Infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor. Tanong ko lang, follow-up lang po. Paano po kaya i-address sa ngayon po kasi meron na pong backlog ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration? Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong gagawin. May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity? Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo. Thank you po. Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government work in classes. Just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this? Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So aalamin po natin kung saan ito nanggagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news. Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan.
Mhm. All dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yun kay Congressman Erice? Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Dizon na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero sinasabi ni Congressman Erice doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun ine-air niya lang, base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating dala-dalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya. Follow-up question po, si Ivan Merino. GMA News. Ma'am, naitanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it? Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman
naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA. But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally, that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos. Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho. Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo, na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon eh, nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at this on this particular point? Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo. Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness? Hindi po napag-uusapan po yan. So depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po napag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan. Thank you. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education o CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para maponduhan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services, at iba pang legal at aprobadong university development projects.
Dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na pag hinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.